Ang susunod na star ng Good News Kusina ay walang iba kundi ang repolyong masustansya. Samahan po kami sa isang masayang pagluluto na siguradong papatok sa mga chikiting nyo. May bit-bit na naman kaming magandang balita. Nakikiliti sa inyong panlasa. Ang bibida sa Good News Kusina, ang gulay na masustansya. Walang iba kundi ang repolyo. Bukod sa vitamin C, taglay nito ang manganese, iron, at vitamin B6. Perfect pa sa mga nagjejeta dahil high in fiber na, low in calories pa. Para turuan tayo ng mga recipe ng repolyo, nariyan si Chef Haset Go. Itong recipe na gagawin natin ay tsak na siksik, nakakabusog at mabigat sa tiyan. At higit sa lahat, madali lang gawin. Ito ay ang rice stuffed cabbage. Bukod sa repolyo, maghanda ng mushrooms, mantika, sibuyas, carrots, bawang, asin, paminta, kanin, at brown sugar. Unang pinaghiwa-hiwalay ang mga dahon ng inilutong repolyo. Okay, so ito po ay na-steam na natin for 3 minutes, pero pag ibablanch po natin sa kumukulong tubig, mga 1 minute lang. Ayan, para madali natin mahiwalay. Okay, so gagawin na po natin yung rice stuffing natin. So unang gigisa muna tayo, no? Lalagyan muna natin ng mantika. Sunod na inilagay ang sibuyas at bawang. Sinunod na ang carrots. Tinaktakan ng asin at paminta, tsaka isinunod ang mushrooms. Ayan, tapos sunod na po natin yung asukal. Kung napapansin yung mga kapuso, parang nagpa-fried rice lang po tayo dito. Ayan, so pwede na po natin ilagay yung ating kanin dito sa ginisa nating gulay. Naglagay uli ng asin at paminta. At nang maluto na ang rice stuffing, isinali na ito sa plato. Ayan, so ready na yung rice stuffing natin. So i-stuff na po natin siya dito sa ating blanched repolyo, no? Or yung cabbage. Ayan, so kuha lang tayo ng ilang piraso ng dahon. Tapos iro-roll na po natin siya na para lang tayong gumagawa ng lumpia. Ayan, so ready na natin na i-steam yung ating rice stuffed cabbage. Ayan, so lagyan na po natin siya dito. Ayan, so after 3 minutes po, ayan, so luto na yung ating rice stuffed repolyo, no, or cabbage. Ang rice stuffed cabbage, mapagsasaluhan na ng hanggang 4 na tao for only 120 pesos. Isang malutong na recipe mula sa repolyo ang gagawin natin ngayon na perfect pang merienda. Ito ang crispy fried repolyo. Maghanda lang ng harina, rice flour, chili powder, siling pansigang, sibuyas, luya, curry powder, mantika, asin at paminta, at repolyo. Okay, ang unang gagawin po natin ngayon ay ang butter na magpapakrispy dun sa repolyo natin. Pinagsama-sama ang harina, rice flour at kaunting tubig. Sunod na inilagay ang curry at chili powder. Tinaktakan din ito ng asin at paminta. So ilagay na po natin yung ating luya at saka yung sili natin, no? Sili sigang, para kung gusto nyo medyo maanghang yung ating butter, ayan, so pwede nyo lagyan ng sili. Pagkalagay ng sibuyas, sinunod na rin ang bidang rekado na repolyo. Tsaka ito inihalo. Ayan, so i-deep fry na po natin yung ating cabbage, no, or repolyo na may butter na. Kapag golden brown na ang magkabilang parte ng mga ito, hanguin at ipatong sa paper napkin para masipsip ang sobra nitong mantika. Ang crispy fried repolyo, malalasap for only 150 pesos ng hanggang 5 tao. Repolyo bilang dessert? Posible yan. Ituturo ko po sa inyo kung paano gawin ang cabbage tart. Ilista na ang ingredients. Ang repolyo, margarine, asukal, itlog, harina, fresh milk at vanilla syrup. Para sa dough, pagsamasamahin ang harina, margarine, itlog at asukal. Bilugin lang ang nagawang dough. Ayan, so pwede na po natin siyang i-roll dito sa ating mga molder, no? So meron tayo, kung gusto nyo gumawa ng mga maliliit na tartlets, ayan, so pwede rin naman. Kung gusto nyo malaki, ayan, so pwede rin naman tong pie, no?
Ayan, so after po natin nahulma yung ating crust, okay, so idaduk po natin siya using fork para po hindi siya lulobo, no, pag i-bake po natin. I-pre-bake muna ang crust sa oven ng 10 minuto. So habang pinipre-bake po natin yung crust, ayan, so pwede na po natin umpisahan yung ating custard filling. Paghalu-haluin naman sa isang bowl ang fresh milk, asukal na puti at 3 itlog. Sunod na ilagay ang vanilla syrup na pandagdag lasa, tsaka ihalo ang hiniwang repolyo. Ayan, so ito na yung na-pre-bake natin ng mga crust, no? So pag nakita niyo po medyo golden brown na, ayan, so pwede na natin ilagay yung ating repolyo or cabbage na filling. Isa-isa ng palamnan ng filling ang pre-baked crust ng tart. Muling i-bake ng hanggang 15 minutes. Pagkaluto, palamigin muna ang tarts. After 1 hour at malamig na itong ating mga tartlets, ayan, so pwede na po natin siyang tanggalin dito sa ating molde. Sweet at healthy dessert itong cabbage tarts for only 180 pesos. Good na for 4 persons. Sa sari-saring paraan, ang simpleng repolyo pwedeng gawing mas katakam-takam. Kaya mga misis, ang aming repolyo recipe ay subukan para buong pamilya happy sa hapagkainan.